Kuya Regan. Ayan mga kalingap, nandito tayo ngayon kina RJ Mix Vlog sa bahay nila. Ayan si mama niya. Ayan, and yan si RJ. Ayo, lulutuin mo. Opo, ang tira yan. Mamaya, ubos na yan mamaya. Mamaya, mga hanggang anong oras yan? Dito po tayo. 6 o'clock lang. 6 o'clock. Wala na, ubos na yan. Ubos na yan. So ayan, ito po yung bahay nila. Bahay nila RJ. So nagsisikap din ito para makatulong sa kanyang mga magulang. Ayan si mama niya. Ayan, kumusta naman si RJ bilang anak? Okay man. Ha? Ayos man. Masipag naman? Opo. Nakakatulong naman sa'yo? Nakada naman sa amo. Nakakatulong naman. Pag wala ko sa pera, ibinaanaw ko ng bigas. Binibigyan ka ng bigas. So, inayo ako man. Hinihingaan mo. RJ, dito ka upo ka at interviewin kita. Ay, minsan ang papa niya, wala man income. Walang income. Kumusta na si papa mo? Yan, okay naman siya kuya. Tatrabaho siya sa fishport. Fishport. Tapos, pag wala po silang ginagawa, walang income. Wala silang income. Walang income. Opo. So ngayon, ikaw yung inaasahan ngayon dito? Opo, pag walang bigas, ako na lang nagbo-volunteer nila. Paano mo pinalalakad itong business mo? Ano ba yung simula nito? Ano ba yung ikwento mo nga sa akin bago paano mo naisipan yung pagtitinda ng quick? Bakit? Una po, nagtitinda ako ng ilang piraso lang pong sabon. Sabon. Yan, nasa 20 pieces lang po siya ng sabon. Ayan, na pakonti-konti lumalago siya. Ayun, naisipan ko naman po magsimula ng fishbowl. Fishbowlan po. Opo. Yoko yun. Ayan. So ano nangyari? Bakit napunta ka sa ganitong negosyo? Ayan, sa sobrang hirap po ng buhay, yan ang naisipan namin na business. Ayun, na pakonti-konti na papalago lang na yun. Binibili namin ng bigas. Yan, dahil sa hindi ako na kaya paaralin ng magulang ko, ayun na lang ang pinagtuunan ko ng pansin po yung pagninegosyo kasi Kaysa maging tambay ka. Opo, kaysa magtambay na lang po ako dito, yan na lang ginagawa ko para makatulong din po sa kanila. Yan, tapos bakit magkano ba lang ba yung kinikita ng magulang mo? ang kinikita lang po ng papa ko is nagkakahalaga lang po ng 500, hindi naman po nakakasya sa isang araw. Yung sa mga panggastusin dito sa bahay, hindi po nasasapat yung 500. Ilan ba kayo magkakapatid? Siyam po. Siyam? Siyam kami magkakapatid. Sobrang mahal ng bigas ngayon. Opo. Sino ba panganay? Ako po. Ikaw yung panganay tapos hindi ka pa nakapag-aral. Pero yung ibang mga kapatid nag-aaral ba? Yung kapatid ko, 2 na lang po yung nag-aaral kasi yung iba tumutulong na din po. Tumutulong? Opo. Pero hindi naman po talaga. Ano yung trabaho nila? Minsan nagkakargador na lang po sila. Kargador ng mga lumber or mga lumber. Opo, tsaka yan ang pangkaraniwang trabaho dito? Opo, yun po talaga ang pangkaraniwang trabaho dito sa amin. Minsan nag-extra na lang po sila. Para may pangbili sa pang-araw-araw po. Sa tingin mo na malaking bagay na ba na nakakatulong na yan yung pagtitinda mo ng mga quick? Ayan. Saan ba nagsimula yung puhunan mo? Ano ba yung saan ba nagsimula yung puhunan mo para makatinda ka, put up ka ng negosyong ganito? Sir, binigay ko yung 500. Binigyan mo yan, 500. Binigyan mo siya ng 500? Opo. Tapos sa nagkain ka man, papa niya, 1,000. Tapos tilagan ng mga kamahod niya, 500. Binigay ko kaniya. Mao niya niya. Yun yung puhunan niya. Opo. Tapos ba yung binili na lang niya sabon? Binili lang sabon. Hindi pa yung quick dati? Hindi pa. So, pinatog lang niya sa sabon yun, sir. Sabon ang inumpisahan. Opo. Ano nangyari sa sabon? Lumago ba? Opo, may stock pa man po, pero konti na lang po yung sabon. Saan galing yung sabon mo?
Yung sa pera po nang binigay ng magulang ko, doon ko po pinuko sa sabon. Tapos may natira konti, binagsak ko naman po siya sa kwek-kwek para yung tubo po maipon ng kahit konti, may bili kami ng pagkain. Yung bang araw-araw namin pagkain, bigas, ulam, yun po. Doon yung kinukuha. Opo. Yung pang ano araw-araw nyo. Opo, doon po sa fishbowl na yung kinukuha namin yung pang araw-araw namin. Sa tingin mo makakaipon kaya yan? Mag-aral ka pa ba? Hindi na. Wala na pong kuan, hindi kaya ng magulang ko yung magpaaral kasi yung financial po kasi. Sa tingin mo, ayan, yung pagbi-business mo na yan, pagka kumita ka at magkaroon ng pagkakataon na kayanin ng pag-business mo, makapag-ipon ka, pwede ka na makapag-aral, gagawin mo naman yon. Kung sobra-sobra naman po, pwede naman po. Kung malaki man yung maipon, pero hindi po siguro ako makakapag-aral noon kasi Pang araw-araw na lang yun. sa pang-araw-araw na lang po. Yun ang iniisip mo. Okay lang po kahit sikap lang. Opo, kahit hindi po ako makatapos ng college po, basta nakita ko yung pamilya ko na natutulungan ko po, okay lang. Okay lang po yun. Nakagraduate ka na ng Grade 12 po, nakagraduate na ako ng grade 12. grade 12. Opo, grade 12. So dapat ngayon mag-ano ka na, Dapat mag first year college na po. first year college ka na. Hindi ka ba nang hinayang na Para sa akin po, nanghihinayang ako kasi gustong-gusto mo talaga makapag-aral? gusto makapag-aral, na Makapagtapos. makatulong po sa kanila, makahanap ng magandang trabaho. Yun, hindi naman po mangyayari kasi Di kaya na. di kaya po ng magulang ko yung pera na nakuha po nila, kulang pa po sa pang-araw-araw namin. Yun po. So, kaya yan na lang ang naisipan mo. Opo, yun na lang po naisipan ko kasi walang magagawa po kasi sobrang hirap ng buhay namin dito sa probinsya. Tulong na lang. Opo. Yung pagkikikwek kahit papano. Opo, doon na lang po ako nag-focus sa pagkukwek-kwek kahit papano may nakuha po kami ng pambili ng bigas at pang-ulam. Sobrang hirap ng kalagayan ano. Kasi siyam kayo. Opo, siyam kami magkakapatid. Ilang kilo ba yung nauubos nyo araw-araw? Sa isang araw po, nakakasain po kami ng 2 kilo. 2 kilo po. Ano? Araw-araw. Ibig sabihin dapat meron kayong 200 plus no? Wala pa yung ulam? Kasama Wala pa na yung po. ulam? Minsan po yung naulam na lang po namin. Tuyo, naghahanap na lang po kami ng mga dahon-dahon po dyan sa tabi. Yung talbos po ng kamote. Gulay, mga Opo. gulayin. Doon na lang po kami nagkukuha ng mga pang-ulam. Pang-ulam. So, ikaw na ano yung ano masasabi mo dito sa anak mo? Yung ganyan pagpasalamat ko, kuya, Mm. na nakadano man sa amo. Nakatulong sa inyo. Opo. Na iniho, nagtrabaho man mag-arama. Okay. Grabe ang pagsalamat ko sa anak ko, sa pamilya ko, sa agum ko na walang trabaho. Grabe ang paghirap namo. Sa araw-araw, raw income. Walang income. Opo. Kaya siya ang nag-ano sa amin, nagsusuporta sa pagkain sa amin. Yung si RJ. Yung anak ko, Si RJ. May Minsan wala malaking naman tulong ako sa'yo. trabaho. Ano ba yung nagiging trabaho mo po? Wa man yan ako, sir, trabaho ngayon. Bakit naglalabandera ka rin? Sa una, sa maliit pa mga anak ko, Bakit ngayon wala nang na magpalaba? di naman ako nagpalabas ato kasi na ano sa ako, mga anak ko kay batog maliit pa sila. Trabaho ko na yun. Kumbaga nagkasakit ka na rin. Trabaho ko na yung pag labandira. So nagkasakit ka sa paglalaba kaya pinatigil ka. Opo. Ayaw naman ako nila palabahin kasi mahirap. Kasi mga malaki na kuno sila. Malaki na. Ngayon, wala naman sila sa... Ano yung ibang pagkakakitaan mo? Maliban sa paglalaba or Dito lang, nagdadamdano sa ano niya. Tutulong. Tutulong pag ano niya tinda-tinda? sa... Tinda sa pagwikwik. Mama, ano na ako dili. Eh, sabi ko, gusto ko nga mag ano sa Manila. Ayaw na Manila. Kasi, ano ko no, kung awong ko no sa ano pag wala ko nung dito Na-homesick ka. Na-homesick pag yung mga anak mo pag wala yung nanay. Opo. Kaya sa ngayon, pinagtsatsagaan nyo lang muna kung ano lang yung meron kayo
Di ba nakaraan may mga saging-saging ka dito? Ano yun? Mayroon nga doon sa nakakalibo, latundan. May ano yun, tinitinda mo? Hindi. Binibenta? Ay, yung pangkain-kain nyo lang? Kain-kain lang namo. Ano lang na pinakro. Mama lang yung dito, di kami mangutang kami dito kasi. Wala mautangan? Ayaw naman nila. Ayaw nila mangutang. So, ayan, ibig sabihin, RJ, yung minsan kinakain yung mga saging o kaya kamote. Opo, yun na lang po ang kinakain namin pag wala po kaming sinasaing bigas. Pag walang bigas, yung kamote. Saging po, yung saba, sinasaing na lang po namin siya. Gaway. Yung gabi. Opo. Yung gabi. Asan yung mga ano nyo? Tingnan niya natin yan. Yan po mga kalingap yung sinasabi nila. Kasi dati pa po nakikita ko na talaga kung ano yung mga pagkain nila dito. Ayan o. Yan. Gabi sa... Wala kami dito. Tirala lang namo. Yan yung mga linalaga nyo yan. Opo. Tapos isausaw sa asukal. Opo. Tapos ito. Saging po mga kalingap. Yan yung pangunahing pagkain nila pagka wala po silang bigas. Na ano ko rin yan. Nasaksihan ko po yan. Dati pa nang pupunta ako dito. Talaga mga saba. Mga saging kinakain nila. Mga saging yung kinakain nila mga kalingap pag wala silang bigas. Talagang nasaksihan ko yan dati nung pupunta ako dito. So, ibig sabihin wala pa rin pagbabago. Malaking bagay no na si RJ nagkaroon ng pagkakataon na yun nga mag-quick. Minsan nga nag-message ito sa akin si RJ. Oo, humingi ng tulong about dun sa isang tray lang na itlog no na kung matulungan ko daw siya pautang, hindi naman natin kailangan yung ganon kasi malit na bagay lang yun. So binigyan natin siya, tinulungan. So, ngayon kumusta na yung pag-quick mo sa tingin mo, maski kahit papano makakatulong na talaga ito sa pamilya mo, sa nanay mo? Opo, nakakatulong naman po siya. Nakakonti-konti po yung naging tubo po noon, binibili na lang po namin ng pagkain namin. Bigas. Opo. So ayan po yung kwento ng buhay nila RJ, no. Panganay siya, so mas malaking responsibilidad. No, maliliit pa yung iba niyang kapatid. Malaking bagay kahit papaano na sa isang katulad niya na anak nakakatulong sa magulang, no, kasi ramdam naman ni RJ na hindi talaga siya kayang pag-aralin. And yun, kahit ano na lang papasukin niya. Kasama ko po si RJ dati sa pag-charity vlog dito sa Bulan, Sorsogon. And yun nga, umalis na ako dito. Nag-stay ako ng diet, so naiwanan ko sila dito. So dati, yung mga content nila, umaasa lang sila sa akin. Kung ano yung mga lakad ko, ano yung content ko, doon na behind the scenes sila. So ngayon, magastos po ang pagcha-charity. Magastos yan. So kung wala ka pang kinikita, kasi ito si RJ wala pa naman to kinikita, ayan, hindi mo talaga kakayanin ang pagcha-charity. Kaya nga sabi ko sa kanila, advice ko sa kanila, kahit ano na lang na pwedeng i-content, katulad niya, nagbi-business siya. Malaking bagay yan RJ na meron kang, kung ano lang yung mga ginagawa mo, mga tips din yan no? O pwede mong ipamahagi yan na ganito, lalong-lalo na sa mga katulad mo na walang kakayanan yung magulang sa pag-aaral, nagtatambay na lang sila. So bigyan mo sila ng payo or idea na ito yung ginawa ko kasi makakatulong ito sa magulang ko. Kahit papaano okay naman. So ito yung mga ingredients na pwede kong sa inyo, i-share para maging masarap yung mga linuluto nyo. Ganun lang, kung ano lang yung content, huwag tayo susuko. Kasi ang vlogging talaga is swerte-swerte lang din. Oo, kung kumita ka, okay. Pag wala, ganun. So kailangan mo lang talaga magtiyaga. Ganun lang po talaga. Mga kalingap, so sana matulungan din natin ito si RJ. No, hindi gustong-gusto niya makapagtapos ng pag-aaral, kaso nga lang ganun nga. Walang kakayanan yung magulang niya para pag-aralin siya. So ang ginawa niya lang, tulungan yung pamilya niya, kahit pang bigas, pang ulam, malaking bagay na yun sa kanila.
So ano man po yung maitutulong natin mga kalingap para sa kanya, sa isang taong ito, masipag, nagsisikap para matulungan yung pamilya niya, malaking bagay po yan. So ayan RJ, may bibigay ako sa iyo. Sana kahit paano makadagdag din, makatulong. Ayan. Ayan, maraming salamat kuya sa binigay niyo po. Makakabili na po kami ng pagkain nito, bigas at ulam. Yan. So, ayan, at pagpasensyaan mo na, yan lang yung maitutulong ko sa inyo ngayon. So, sana dumating pa yung time na tumaas pa yung revenue natin. Marami pa tayong matulungan dito at sama-sama ulit tayo na magcha-charity dito sa lugar natin. Marami po mga kapuspalad, mga tao na kailangan tulungan dito sa lugar namin. Kaso nga lang, syempre, iisa lang naman tayo dito na may kakayanan na kahit papaano maliit na halaga nakakapagbigay tayo. Kasi wala pa pong mga charity vloggers na pumupunta dito. So sana time will come na yung tropa maidala ko dito at makatulong sila dito sa aking lugar. So ayan po mga kalingap, magpapaalam na po ako. Ayan po yung kwento ng isa sa kasamahan ko dito, isang charity vlogger din na katuwang ko dati sa paglilingap dito sa Sorsogon. Yan po yung buhay niya at sana matulungan natin siya, yung pamilya niya. Yan, nagsisiksikan dito sila sa maliit na bahay. Siyam yung anak ng mama niya. So ibig sabihin 11 kayo dito, no? So siksikan dito sa maliit na bahay. Sana matulungan natin sila. So yan po, babay po. At syempre bago ang lahat, bago tayo magpaalam, suportahan po natin yung channel ni Kuya Bal Santos Matubang dahil syempre alam nyo naman na siya talaga, no, ang may malaking responsibilidad sa Team Kalingap. Marami siyang tinutulungan, maraming kailangan ng malaking pinansyal. So tulungan po natin si Kuya Bal, Kalingap Rab, Ruel Malalag, Rachel Morales Vlogs, and syempre Justin Aguirre, Alex Librada, and John Rivera Official, BG Scheme, yan, Alpi TV, and syempre marami pa pong sa Kalingap partners na mga ang kailangan nating tulungan. Ayan, shout out pala kay Manay Intay for You, si Sunny Rose Official, Sis Aurora, Manay Tiri Anderson, ayan, Tita Weng, Tita Elise, ayan, Tita Claire, at sa iba pa pong tumutulong sa aking munting channel. Ayan, mga viewers, sponsors na hindi po nag-i-skip ng ad, salamat sa inyo. Marami tayong napapasaya at natutulungan. Ayan, support din natin RG Mix Vlog. Ayan, Aling Maria Videos, kasama natin nandoon, tumutulong sa kanyang tindahan. Kasi nag-volunteer po. So ayan, bye-bye po and God bless po sa ating lahat. Pagsubok ng buhay, lagi ka na may karamay. Patuloy lang at huwag susuko, kakayanin ng pagsubok. Lahat ito ay haharapin, sama-sama nakakayanin. Kuya Regan Vlogs ang kasama natin. Siya yung tao na handang tumulong sa nangangailangan. Hirap ng buhay at pagsubok man ay naranasan. Nagsumikap makaahon, nilarap lahat ng alon. Siya si Kuya Regan, isang tapat na kaibigan. Isang tao na mahirap pero may pagsusumikap. Isa din sa may pangarap na tumulong sa mahirap. Sa simpleng paraan naghahatid ng kasiyahan sa mga kababayan at mga nahihirapan. Hatid niya ay saya kasama ang munting ayuda para sa mga pamilya, mga bata, matanda na walang manalalapitan at walang wala sa buhay. Nandito siya palagi na nagsisilbing karamay. Anumang hirap ng buhay kaya nating harapin. Patuloy lang lumakad at patuloy lang mangarap. Lagi niyong tatandaan na hindi nag-iisa. Kuya Regan Vlog ay palagi niyong kasama. Salamat sa lahat ng mga taong nakatulad sa walsawan na pagtulong sa abot na makakaya niyo. Tuloy-tuloy mo lang ang inyong ginagawa. Tunay na paghilap sa mahihirap sa bansa. Mga kalingap na hindi ka iniiwanan. Laging nakasuporta sa bawat mong nalaman. Kuya Regan Vlogs
ang iyong bawat pagtulong. Tuloy-tuloy lang at hindi uurong. Kayo ang dahilan at ang dapat natularan. Sa simpleng paraan hatid ninyo ay kasiyahan. Ang iyong bawat pagtulong kasiyahan sa iba. Mga taong naghihirap at kailangan ng kalinga. Kayo ang dahilan at ang dapat natularan. Sa simpleng paraan hatid ninyo ay kasiyahan. Ang iyong bawat pagtulong kasiyahan sa iba. Mga taong naghihirap at kailangan ng kalinga. Anumang pagsubok ng buhay, lagi ka na may karamay. Patuloy lang at huwag susuko. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata. Sa adventure ay isasama ka, kabutihan lagi ang dala. Saan man magpunta, Kuya Regan.